Uy, Alicia, may pinakulong pala si Congressman Marcoleta. Baka ikaw na ang sumunod. 2 beses pa man din yung sinabi. Pansinin mo. Kung wag nyo na pong pakulong itong si Alicia, hindi lang po niya napigilan yung bibig niya. At hindi po gumana ng maayos ang utak niya nung sinasabi niya yan. Magbabago na po siya, hindi na po siya babanat nang hindi alam ang buong frame ng informasyon. Pero masakit yung sinabi mong magpatiwalag na lang si Marcoleta sa INC dahil lang sa kulang ka sa informasyon. Di ba claim mo marami kang kaibigan na mababait na INC? Tanungin mo kung gaano kasakit ang sinabi mo na magpatiwalag na lang sa Iglesia ni Cristo si Kong Marcoleta. Alam ko yan dahil maraming INC member ang malalapit sa akin. Tapos babatiin mo pa ng Merry Christmas si Congressman Marcoleta. Para kang nang-aasar. Naimbag nga aldayo amin manin mga kabagis. Magandang araw ho, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Magandang araw po. Ganun pa rin, hindi pa rin po kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-China. Mga kabagis, ito kasing si Congressman Rodante Marcoleta ay inatake ng isang vlogger na itago na lang natin sa pangalang Alicia. Dahil sa billboard na magkasama sila ni Apollo Kibuloy. Medyo malaki na rin po kasi ang reach nitong babaitang ito sa YouTube. Kaya nakuha niya ang buwisit ni Congressman Marcoleta. Ayun, yari. May mga banat kasi siyang alanganin. Andyang sabihan niya si Congressman Marcoleta na magpatiwalag na lang sa INC. Andyan na nabababuyan na raw at isinusuka na raw ho ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo si Marcoleta. Kinakahiya na raw ho ng mga kapatid sa INC. Yan po ang bibigyan natin ngayon ng punto, kritisismo, komentaryo at reaksyon. Panoorin natin kung paano supalpalin ni Congressman Marcoleta ang intimidatang vlogger na ito. Siyempre ho, bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang videong ito. Huwag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Ang marami dyan, sa dami ng mga kapatid, Jen, ano? Opo. Lalapit talaga sa iyo at bubulungan ka. Ay, magpapakilala talaga. Kapatid po ako na nakatala sa lokal ng ganito. Ito dyan sa Laguna, nakilala ko yung provincial assessor, kapatid pala. Ganun po. Yung nakatalaga sa provincial jail, kapatid din. At maganda ring lalaking kagaya mo, Nelson. Yun ang sinasabi natin. Ang dami. Yung isa, nagsabi pa na may tungkulin. Kung di ako nagkakamali, ay mga 15 siguro yung lumapit sa akin. Ganun po. Tama. Yung tuwang-tuwa sila na mayroong pagmamalaki sa kanilang puso. Opo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit mayroong isang vlogger na napanood ko. Akalain mong sinasabi niya, Nelson, na gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid. Sapagkat kinaihiya daw nila ako. Dahil bakit daw ako nagpagawa ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor si Apollo Kibuloy. Opo. Bakit kaya hindi siya nag-research din na para sana nagtanong-tanong siya kung sino nagpagawa? Opo. Kung sino nakipag-usap? Para sana basta na lang siya magbablog at pagkatapos tatangkain niyang iligaw yung kaisipan ng marami. Alam mo, sa mga kapatid natin, wala akong duda. Hindi siya paniniwalaan. Malinaw po sa kaisipan natin yon. Alam po nyo, base po sa obserbasyon ko sa iglesia, alam kong parehas lang din tayo ng obserbasyon. Yung pag-iibigang magkakapatid po nila ay lumalabas pag nalaman nilang iglesia ka. Wala akong duda. Hindi siya paniniwalaan. Malinaw po sa kaisipan natin yon. Kaya lang, siyempre yung hindi kapatid, na lalo na yung madaling mailigaw, baka ganun nga yung isipin nila. Kaya gusto ko sanang magpasinag tayo ng ilang mga nagpagawa, nakasama ko rin kumakandidato, Jen, na talagang gusto nila kung makasali doon sa kanilang mga billboard. Totoo yan ko nga, kasi bilang kayo po sa national,
wala tayong, ibig sabihin, hindi nyo na pipigil. Halimbawa ako, isama ko kayo sa laro, magpagawa ako ng billboard. Sabi, hindi nyo na, Jen, tigil mo yan. Masama naman ata yun ko, nagmamagandang loob na nga po ako sa inyo, di ba? Oo, at ito masasabi ko, yung pagkakagawa ng billboard ni Ginoong Kibuloy, Diyan kasi election kong hindi man lang ako kinausap eh. Ako rin nabigla eh. Ito tapatan tayo, kailangan marinig ng lahat. Sana man lang kung may nag-text sa akin na gagawa po kami ng ganito, ano po bang masasabi nyo? Baka sakaling siguro baka ihanap ko pa ng ng pagpapahintulot halimbawa. Pero dahil sa nakita ko nabigla na lang ako pagkalaki-laking billboard. Ikaw naman pala, Alicia banat ka ng banat nang hindi mo nalalaman ang buong frame ng informasyon. Alam ko naman na hindi ka bayaran ng mga politiko at si YouTube lang ang nagbabayad sa'yo. Pero ito sigurado ko, nabubuhay ka dahil sa mga away sa lipunan. Sabihin mong hindi. Pero dapat maging responsable ka rin sa pagbibigay ng informasyon. May mai-content ka lang banat ka na ng banat. Kaso nahuli mo ang buwisit ni Marcoleta. Yan, nabalikan ka tuloy. Pero hindi kulong. Yan ang maganda. Todo paliwanag ka pa na may question mark naman ang word sa thumbnail mo. Pero ang laman ng content mo ay nagtatanim ka ng hindi tama. Mali yun. May mga bagay kang hindi abot ng iyong pangunawa. Pwede bang ipasinag natin yung mga iba direct para makita na halimbawa yan. Ayan, ito si Congressman Wilbert Lee na kumakandidato ng pagkasenador din. Senador din po yan. Siya ang pinakamaraming billboard na naisabit sa buong Pilipinas. Sa iba't malalaki yan kong, ha? Malalaki at saka strategic at saka marami. Pero dati ko, mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya. Ngayon nila sinama niya ako. Sasabihin ko ba sa kanya, wag mo ko isama. Kung Wilbert, huwag mo naman akong isama dyan. Paano ko naman sasabihin sa kanya kung halimbawa gusto niya akong isama roon? Ay, kung pasasalamatan ko yun, kung Wilbert, baka... Siguro, pag nagkita kami, pasasalamatan ko na sapagkat para sa akin, pandagdag na visibility ito. Awareness. Napakarami ng nito, ng maniwala ka, kahit saan ako pumunta. Nakikita ko yung mga billboard na malalaki, strategic ang mga lugar. Hindi lang bas poster yan kay Kong Wilbert, talagang billboard. Billboard yan. Na ginastusan talaga niya yan. Siguro itatanong ko sa kanya kung meron siya sa... Doon sa Scarborough Shoal. Palagay ko, sa dami. Alam mo, nung makausap ko, kaya ko lang nalaman na gagawin nila ito, tinagpo ako nung kanyang political officer. Ito, nabigla ako nung pumunta ako ng Albay. Taga doon pala yun Yes po, Sabi niya, kung yung second wave ng aming mga tarpaulin na nasa mga billboard, papalitan na namin, napagpasyahan namin, na isasama ka namin. Ayun! Pagkatapos ang magiging titulo niya, The Defenders. Kanya, ayan, makikita mo. Direct, magpasinag pa tayo ng... Yung iba naman. Baka naman sabihin nila, isa lang. Yung iba pang kandidato paano mo nga, ayan naman si Willie Rebillame. Kandidato rin. Kandidato for Senator. Pakinggan nyo. Ano naman sabi? Marami ka matututunan sa kanya. May paninindigan. I'll see you later, Congressman. Congressman, I'll see you. Yan ang mga mamabait na mga kasama ko. Mga independent kami, pero gusto ko yung mga independent na may sarili paninindigan. Sinasama niya ako. Meron pang isa dyan Meron pang isa dyan. Ayan. Pasok ako sa Senado, kailangan mag-aral ka. Kagabi yun, magkasama kami ni Congressman Marcoleta. Tinagpo niya ako. Nagtanong ako sa inyo tungkol sa batas. Yan po, hapon niya kagabi. Napakabuting tao nito. Napakasimple. Siya po isang kapatid sa iglesia. At ang nakakatuwa dito, marami akong tinanong sa kanya at marami akong natutunan. Especially sa mga estudyante. Una-una, kung tatakbo ka, dapat alam mo yung pinapasok mo sa gobyerno. Sabi ko, tumatakbo silang senador, pero gusto nila kong makasama. Sa iba't ibang kaparaanan. Ano naman ang gagawin ko sapagkat ako rin naman gusto ko rin kahit papaano magamit ko rin yung maraming paraan na makilala ako ng ating mga botante sa buong Pilipinas. Alam nga naman, pigilan nyo yan, Kong. Hindi mali naman mo yun. Meron pa nakikipagtandem sa akin. Kailangan malaman natin. Hindi, ito yung pagpunta ko sa Juan. Ito yung kukwento ko muna. Sa Gisag ng Laguna. Ito yung sinasabi ko, nagpunta ako sa Kapitolyo ng Santa Cruz. Nandiyan sa Santa Cruz. At pagkatapos ay tinagpo ko yan. Ayan ang mayor ng Santa Cruz. Napakaraming tao. Namimigay siya ng mga 4-piece. At saka iba't iba pang mga regalo.
Napakaraming kapatid dito na bumati sa akin, kaya gusto kong ipasinag yan. Opo. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na may pagmamalaki pa na binubulong sa akin. Yung provincial assessor, sabi ko nga sa iyo, ay kapatid pala. Yung provincial sa jail, ano nila. Opo, provincial jail. Provincial jail. At saka napakarami pang mga kapatid na siguro mga 15 ang lumapit sa akin. O ngayon, iwanan natin yan. Yung iba pang mga... posters na kasama kayo. Direct. Opo, Ayan. Ayan, oo. Ayan, yung tumatakbong gobernador, dating Congressman Sol Aragones. Sa Laguna rin, opo. Ayan, nga pala, no? Ako pa yung pinakamalaki kaysa sa kanilang mukha. Nakita mo, sasabihin ko ba, huwag mo ko ilalagay dyan. So ito ay hindi kayo nagpagawa nito? Hindi ako sila nagpapagawa. Ayun. Ngayon, gusto ko para, kung nakikinig sana at nanonood yung vlogger na babae, Yun naman pala, marami ang nagsasama kay Congressman Marcoleta sa mga billboards at mga posters nila. Kahit walang alam si Congressman Marcoleta, yun ang mali mo, Alicia, at hindi mo alam. Kaso, ginawan mo ng content. Supalpal ka tuloy ngayon. Oo. alam mo, kung sino ko man, dahil di ko naman siya kilala, Trinity na rin yun, ano? huwag ka naman gagawa ng gano'n na para bang palalabasin mo ng mga kapatid namin na ikinaihiya ko. Samantalang, sabi ko nga sa'yo, sana makasama ka doon sa mga sorties namin para makita mo kung paano yung pagtanggap nila sa akin. At saka itong nakikita mo ito, sana nanonood ka rin. Hindi po ako may gawa niyan, sila po. Wala po kong gastos dyan. Ayan, gobernador ang kanyang tinatakbuhan. Gobernador ng Laguna po yan. Meron pa. Sige, direct, baka makita pa natin yung iba. Ayan. Tumatakbong senador, si Vic Rodriguez. Opo. Kasalanan ko ba kung isabit ako doon sa truck na ginagamit nila, Jen? Oo nga. Gusto ko lang patunayan, doon sa vlogger na yon, Miss, kung ano man ang pangalan mo, masyado ka namang, mali ka naman. Dito nga, ayan, pati pamimigay na lang ng kung ano, nakasabit pa yung... Barangay Tugtog. Saan po yung Barangay Tugtog? Hindi ko naman teritoryo yun eh. Hindi ko naman headquarters yan. Makikita mo na nakalagay yung mga pangalan ko. Oo. Pero ito po, parang ano nila sa akin. Siguro yung kagustuhan nila. Palaging may pag-asa kay Marcoleta. Ayun. O yan, sinasabi pa nila yung pangalan ko eh. Wala ako dyan, hindi ko teritoryo yan. Pero tinuturuan nila yung mga tao. Sabi pa nung isa na lang po iboto natin kanila. Ngayon, sasabihin ko ba sa kanila, Jen, Nelson, na Nawag. itigil po ninyo yung ginagawa. Ayan po mga ginagawa nila. Gusto nila suportahan kayo, hindi ba? Oo. Ayan, binabanggit ang pangalan. Sige, direct. Yan. Yan ang- Kilala niyo yan, Congressman Gaston Bunting, opo. doon sa Paranaque. Ayan, Sasabihin ko ba sa kanya, Congressman, huwag mo nang gagawin yan. Yan na naman, kumakandidatong mayor naman sa Santa Ana. Santa Ana, saan po yan? Pampanga? Pampanga. Ayun, nakita mo yung pangalan ko nilagay doon. Pati yung middle name ko nga nilagay pa eh. Para malaman nilang taga Pampanga kayo, Kong. Sige pa. Yan. Lumalaban ng board member sa Pampanga. Nakikita mo yung litrato ko kahit medyo maliit lang, pero nilalagay nga nila. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Nelson? Talagang gusto nila kumaisa. Ayan, mayor ng Mexico, Pampanga. Ganun ba? Yung kapatid niyan, pinakulong ko pa eh. Kaya maniniwala ka. Ito, magtataka ka. Si Mayor Tumang, yan ang kumakandidato. Kapatid niya yung pinakulong ko. Opo. Isipin mo. Yung kinontempt nyo sa ano, opo. Nakulong. Ayan, kasama yung litrato ko. Uy, Alicia, may pinakulong pala si Congressman Marcoleta. Baka ikaw na ang sumunod. 2 beses pa man din yung sinabi. Pansinin mo. Kung wag nyo na pong pakulong itong si Alicia, hindi lang po niya napigilan yung bibig niya. At hindi po gumana ng maayos ang utak niya nung sinasabi niya yan. Magbabago na po siya, hindi na po siya babanat nang hindi alam ang buong frame ng informasyon. Pero masakit yung sinabi mong magpatiwalag na lang si Marcoleta sa INC dahil lang sa kulang ka sa informasyon. Di ba claim mo marami kang kaibigan na mababait na INC? Tanungin mo kung gaano kasakit ang sinabi mo na magpatiwalag na lang sa Iglesia ni Cristo si Kong Marcoleta. Alam ko yan dahil maraming INC member ang malalapit sa akin. Tapos babatiin mo pa ng Merry Christmas si Congressman Marcoleta. Para kang nang-aasar. Miss, kung nakikinig ka, sana makita. Ayan, mayor na naman yan, malaban ng vice mayor, sinama na naman ang pangalan ko. Ibig ko sabihin, napakarami pong kumakandidato na
talaga pong gusto nila akong makasama. Ang motibo po ay nasa sa kanila. Hindi ko naman po kayang panghimasukan. Ang tanging naiisip ko lang, gusto lang nila akong makasama siguro. Totoo po. Baka sakaling ako po ay nakatutulong din sa kanila. Plus factor sa kanila yun, Kong. Maaari. Kasama nila kayo. Ikaw ba isasama ka sa isang tarpaulin kung wala silang Ay. maaring makuwang ganansya halimbawa? Opo. O ayan. Sa arayat yan. Arayat Pampanga. Yon, bilang Pilipino po, ano ho ang masasabi nyo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Dapat po may pakialam ka. Dapat ho may bilang ka. Kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.